Crush ko po kasi talaga siya. Ay, ang gwapo talaga. Nakita mo siya sa personal? Opo, nung party namin. Ang gwapo, di ba? Matagal itong tinago ni Alden. Oo. At matagal pagtulong yan niya. na ginawa niya. Mm-mm. Pero walang nakakaalam. Sabi ko nga, ang pagtulong dapat walang trumpeta. Kung ano man yung ginagawa ng kanan, hindi na pinapaalam pa sa kaliwa. At dito talaga, nako, Alden Richards, napakaganda ng ginawa mong ito dahil buhay pa ang superstar. Nandyan ka na sumusuporta. Okay? Ulit? Oh, okay, 1, 2, set. Annyeonghaseyo! Hello Kathden fans! Ito na nga ha, spotted para sa BGC ang Kathden mga kasombreros. Ng mga previous days or months pa ito, no? Pero sabi nga dito, bago yung kay Vice Ganda, naggugupuhan nga kay Alden mga kasombreros at saka yung isang empleyado. Ay sabi dito, no, kakapost lang ito kagabi, sabi ng isang fan na nakakita, boss niya, sabi niya basta panatag Kathden, kasama ko yung boss ko, nakita namin ang Kathden, tapos heart, tapos bawal kasi mag-picture, no, but okay lang, kasi nga privacy is a policy. Tapos 10 hours ago yung tapos 11 hours ago, tapos sabi ito, san, kinilig naman ako. Sabi ng isa, when po, no, hindi nga yung totoo, may Kathden pa rin ba or may communication pa rin ba? So, please pakisagot. So nag-post ito mga kasir sa replies, tapos pinost ng isang admin, tinamaan na talaga ako. Pinost ito kagabi, tapos syempre no, siguro nandito pa si Sir Alden, ay nag-make time siya kay Ma'am Catherine mga kaswes, kasi may mga times na nakita ko Sir Alden na bumili, nag-shopping siya sa PGC mga kasombreros, na i-post ko yun dito, tapos parang parang after ng kanyang bike, parang ganun mga kasombreros. Sino team panatag tayo mga kasombreros, although wala tayong pruweba kasi nga privacy is policy mga kasombreros. Tayo po ay team panatag, no, mga kasombreros and mga cat. Notice kasi private life is a peaceful and happy life. And then ito yung isang empleyado sa Everybody Sing kasi ito, no, ni Vice Ganda mga kasombreros. Tapos tinanong ni Vice Ganda yung isang empleyado kung parang bakit siya nagtrabaho sa Cebuana, parang ganun. So kasi ang sabi niya is dahil daw kay Sir Alden. Si Sir Alden talaga yung motivation niya, kasi nga brand ambassador nila si Alden mga kasombreros sa Cebuana. Kung kaya daw siya nag-apply. So parang si Vice Ganda nagulat syempre na parang ang lalim naman ng dahilan na porque si Alden. So yun nga, no, talagang nag-agree din si Vice Ganda na sobrang gwapo nga talaga ni Pops Alden, kasi nga lalo na pag malapitan or sa personal mo siyang makikita mga kasombreros. Ang kulit, no, kasi although para sa atin, no, na normal na is papasok sa isang company or sa isang, siguro hindi naman GMA, no, sa isang company like Cebuana, para lang yung brand ambassador niya si Sir Alden, yun po yung iyong dahilan, no, parang ganun. So medyo siya, nakakatuwa na paano kukulitan ako mga kasombreros. And then ito, no, welcome si Pops Alden ng mga bata dun sa Korea, no, annyeonghaseyo. So pinagkatuwaan na naman ni Sir Alden ang mga kids na ito, mga kasombreros, na mga Korean kids. Siguro kilala to ng mga nag-accommodate din sa kanila dun sa Korea, kung kaya welcome ito ng mga chikitings mga kasombreros. And then ito, si Pops Alden ay nagliwaliw, no, parang medyo muna siya doon, nag-shopping, may pinuntahan din ito yung aso na kanyang kinukulit mga kasombreros, kasi siya ay brand advocacy or advocate ng cause mga kasombreros na mga aso. So Sereno Roma yung nag-post ito mga kasombreros, and pinost din ni Sir Alden. So no, yung kanyang, ito na naman yung kanyang glasses na parang may something na naman na siguro na-update niya si Mrs. Fulkerson mga kasi. Dito ako minsan, ganyan, ganda dito, parang ganon. And then ito, no, wala, joke lang po yung mga kasi nag-assume naman po ako. And then ito, si Ma'am Marlene Capones ay sumakses, no, kasi si Sir Alden
ay kanilang tinitrain dun sa gym. Tapos ngayon naman, sila ni Mauro nga ay yung asawa ni Coach Mauro ay ininganyo naman niya na mag-bike. So sumakses, no? Parang isang tagumpay ito kaya Ma'am Marlene Capones mga kasambreros, kasi nga nakapag-bike siya mga kasambreros, na dati ay sa gym lamang, no? And then ito, sobrang nakakatuwa nito mga kasambreros, kasi another post na naman ng pagkain ni Box Office King, posted by Laysam also. So food is life, no? Ito na naman yung kanyang yung parang earpiece mga kasambreros. Nakita ko na naman to. May ina-update na naman siguro siya, no? Si Mrs. Mrs. Fulkerson. And then ito, si Ma'am Christy, natuwa ako dito sa mga comment ni Ma'am Christy, nila Romel at saka ni Wendell, no? Parang nagbago ang nagpabor sila kay Pops Alden, kasi nga nalaman nila na matagal na palang sinusuportahan ni Pops Alden si Nora Honor, no? Na hindi niya binabalandra. So gaya na sasabi natin, Alden is not like other people na binabalandra yung kanilang ginagawang mabuti, yung pagiging generous, pagiging kahit sa ibang taong, maging sa kasamaan sa industriya. So sabi nila, no, talagang tinutrumpeta at saka dapat ito ay tinutularan, no? Unlike sa pagmasama ay pinipitik, pag mabuti ay ini-spread. And then ito, kahapon pa actually ito, so karugtong ito nung sinabi ni Sir Alden na yung trip na mga gagawin niya ay kasama niya yung Aldenatics. So kaya pala si Miss Nate Gonzaga ay kasama niya, no? Kumaga pa, close friend niya talaga ito ever since. So yung mga old pics nila dati nung kakasimula pala ni Sir Alden ay talagang magkasama na sila mga kasambreros ni Miss Nate Gonzaga. And then ito, yung pa-teaser ng Star Cinema sa tambalang Catherine Bernardo and Nadine Lustre ay parang inedit ng isang fan yung pinagdugtong nila ng sagutan mga kasambreros kung sino ang mas magaling, no? Sa acting. So para sa akin pareho mga kasambreros, si Ma'am Nadine Lustre ay nanalo na rin ito ng FAMAS, no? At may mga awards na rin siya na iba. Tapos si Catherine of course ay nakapanalo na rin ng FAMAS at saka Box Office Queen, and then sa kanyang A Very Good Girl na is best. Marami na rin siyang award mga sa industry. So para sa akin po ay pareho silang magaling mga kasambreros sa acting po. Alright, so actually that is it for our Kathleen items mga kasambreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros, ang title po natin sobrang ganda po nito, With Understanding. Psalm 47 verse 7, For God is the King of all the earth, sing praises with understanding. Meron dapat tayong pangunawa mga kasambreros. Yung mga tao in general or karamihan, may sinasamba sila at saka may pinaglalaanan sila ng panahon ng halos lahat ng oras nila sa araw-araw, kasi hindi nila naiintindihan. They have no proper understanding na bakit nga ba ako nagtatrabaho? Tama na bumili tayo ng ganito, ng gamit, ng pagkain and so on. Bakit nga ba ako nag-aaral? Yes, tama, para magkaroon ng trabaho, magkaroon ng decent job, makatulong sa pamilya, build ng pamilya, mabili ko yung gusto ko, and so on. Tama yun. Bakit nga ba ako nabubuhay? So, dun na, no, parang, bakit ka nabubuhay? So, yung purpose, walang proper understanding, walang proper knowledge ang tao. Kung kaya, ang tao, gusto nilang gawin yung mga passions nila, pero wala silang time sa Panginoon. Tama? So, marami ang, kunwari, no, mga taong passionate sa biking, may mga taong passionate sa swimming, passionate sila sa paggala, passion nila yung ng bulaklak, magtatanim, passion nila yung content making, passion nila yung life updates, passion nila yung artista, passion nila yung, so wala na, pero nawawalan sila ng time at nawawalan sila ng balance sa existence at purpose ng buhay. Kung kaya napakahalaga po na why we worship something, why we do something is very important, na laki pa natin ito ng understanding, ng pangunawa mga kasambreros. And yung word lang na understanding sa loob ng pamilya, very necessary po ito.
Kasi kapag ang nanay mo, ang tatay mo, ang anak mo, ang asawa mo, kapatid mo, ang pinsan mo, for example, lolo, lola, kapag walang proper understanding at hindi kayo nagkakaintindihan, nag-aaway parati ang mga tao, no? Ang family members nag-aaway because they don't have that understanding sa bawat isa. So bakit nga ba ginawa ito ni kuya? O bakit nga ba ito ginawa ni ate? O ginawa ng asawa ko, ganyan. Tapos, communication. Ang communication parati yung kaugnay or related or connected sa understanding because you will not understand something, why someone does this, why someone does that, kung hindi kayo nag-uusap. Okay? And ang Psalm 47:7 ay powerful reminder sa atin ng God's sovereignty over the entire earth. Okay? When we read this verse, we recognize that it is not just a call for praise, but an acknowledgement of God's ultimate reign and authority. So, yung itong mga kasimbereros, yung first two stanzas natin ay nag-exalt, no? Nagtataas, nag-praise mga kasimbereros sa ating Panginoon na King of all the earth. So, kung meron tayong mga kings and queens na mga tao dito sa mundong ito, let's say sa England, sa France, sa mga monarchy type of government, ay ang mga taong ito ay mga instrument ng Panginoon, but they are not lasting. They are not endless. Kumaga pa, mortal tayo, mortal sila. So, kung kaya namamatay at mamamatay mga kasimbereros. So, this is a reminder sa atin na ang sovereignty, ang pagiging Diyos ng Diyos natin na nasa langit mga kasombreros ay hindi siya mapapantayan ng kahit anumang leaders or kahit na sino mang mga kings and queens dito sa mundong ito. He's not just a regional ruler, sabi dito, or a leader who only influences certain areas. He is the king of all the earth. This universality of his kingship is vital for us to grasp. Okay? Grasp. Okay? Intindihin natin mga kasombreros, unawain. Kasi ito yung magbubukas sa ating mga mata sa katotohanan na ang Diyos natin ay oversees everything. So lahat ng nangyayari dito sa mundong ito, lahat ng phenomenon, natural and unnatural event mga kasombreros, ay nakikita niya. Even the very deep of our hearts, yung ating mga thoughts and minds, alam niya mga kasombreros, no? Kahit na yung nangyayari sa universe, sa mga planeta, sa mga constellations, sa mga galaxies for example, ay lahat alam niya po mga kasos, from the smallest events to the grandest and to the biggest historical movements sa mga nations mga kasos. So alam na alam ng ating Diyos because our God is sovereign and simply because He is God mga kasombreros, and that's His nature. No one can overrule, no one can overpower the God of Moses, Abraham, Isaac, and Jacob. And to truly appreciate the weight of this verse, kailangan i-reflect natin yung kahulugan ng hari no, ng ating Diyos. A king exercises power and dominion over his kingdom, and in this case, God demonstrates His power through creation, governance, and divine providence. So when we recognize Him as king, ay nakakagain tayo ng sense of security at saka comfort na siya po ay nasa control. Kung pa siya yung piloto, ang mundong ito ay isang malaking eroplano na kung saan ang Diyos po natin ang piloto. And the pilot knows exactly what to do, where to go, and what's the best and greatest decision, right decision na pwede natin gawin mga kasembrero. So, sa ating buhay, let's recognize yung kingship ng ating Panginoon mga kasembrero. And we have to understand, no? Kailangan may understanding talaga. Bakit natin sinasamba ito? Bakit natin sinasamba si ganto, si Talpulano, si Talpulana? Ito ba yung namatay sa krus? Ito ba yung pinako sa krus na namatay tapos sa ikatlong araw na buhay? Bakit natin ito sinasamba? Ito ba yung Jesus Christ na Savior of the world, na the only begotten Son of the living God, of the Almighty Father? Siya ba ito? Siya ba itong pinadala na nagkatawang tao, naging flesh mga kasembereros, naging naging full of wisdom, naging Messiah, naging Emmanuel, naging counselor and counselor of peace and the ruler? Siya ba yung inatasan at saka na-prophesy ng Old Testament, ng mga prophets, mga kasembereros? So siya ba? So bakit natin siya sinasamba? Bakit yung mga Diyos natin yan, bakit naglalaan tayo ng maraming panahon, ng maraming oras sa isang araw? And come to think na ang panahon ngayon sobrang bilis na lang. Yung parang 20 years, parang akala mo 2 years na lang mga kasembereros. Yung 5 years, parang akala mo 1 month na lang. So 1 month lang siya. So ganun kabilis po tumakbo ang oras. So kung araw-araw
meron tayong maling understanding sa ating buhay, why we exist, why we are here on this planet, what am I here for, no? The purpose-driven life, mga kasumberos. Ano ba yung purpose ng buhay? Makapagtrabaho lang ba? Makapag-send ng anak sa school? Pakolehiyo? Tapos magtrabaho sila? Tapos tayo magiging lolo-lola na? Tapos sila magkakaroon na silang pamilya? Tapos mamamatay? So ganun lang ba kaikli ang buhay? So come to think of this, mga kasumberos, now we have to have understanding. We have to have right understanding kung paano yung purpose ng buhay talaga, mga kasumberos. Napakahalaga po nun, above all. So as we exalt, as we praise our God who is the King over all the earth, mga kasembreros, ay laki pa natin ng proper understanding, because understanding will make it clear, mga kasembreros. So basahan tayo ng Biblia, no? And if there are questions sa inyong kumapasa inyong isipan, ibibigay ng Holy Spirit ng Panginoon if we always seek, no? Alam kasi ng Diyos yung mga taong gusto siyang makilala pa, parati naglalaan ng time sa Biblia. So ganun po, mga kaso, napakahalaga na tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman, nagbabasa, mga kasuyas, ng salita ng Diyos, because darating ang panahon na ipapaalala at saka ipapaintindi sa atin, no? God will give us wisdom and understanding ng mga bagay-bagay na dapat nating matutunan, because He is a faithful God, no? Kumbaga pa, desire at saka passion niya at saka gustong-gusto niya talaga na tayo po ay bigyan ng wisdom, so that we will have also proper understanding of the nature and the ways of God, mga kasembreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the King over all the earth, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.